araw mga ka-Pilipino! Ako si Binibining Marjorie Juanito. Handa na ba kayong makinig at matuto? Tara na! Unahin natin ang pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay isang salita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ibig sabihin, sinasabi nito kung ano ang katangian, kulay, hugis o anumang detalye tungkol sa isang bagay o tao. Halimbawa, tignan natin ang isang bulaklak. Maaari natin sabihin na ang bulaklak ay maganda, pula o mabango. Ang mga salitang maganda, pula at mabango ay ang mga pang-uri. Lagi nating tandaan na ang pang-uri ay lagi sumasagot sa tanong na ano at ano-ano. May iba't ibang uri ang pang-uri. Narito ang mga ilan sa mga ito. Una na dyan ay ang panlarawan. Ang panlarawan ay naglalarawan ng katangian ng pangalan o panghalip. Halimbawa, malaki, maliit, pula, mabigat. Pamilang. Ang pamilang ay nagsasaad ng bilang o dami. Halimbawa, isa, dalawa, at marami. Pantangi. Ang pantangi ay nagmula sa pangalang pantangi. Halimbawa, Pilipino at Amerikano. Tandaan, ang pag-alam sa mga uri ng pang-uri ay nakakatulong sa atin upang mas maintindihan natin ang kanilang mga gamit. Ngayon naman, ating pag-usapan ang pang-abay. Ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay isang salita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ibig sabihin, sinasabi nito kung paano, saan, kailan o gaano ang kilos ng isang tao o pangyayari. Tandaan, ang pang-abay ay laging sumasagot sa tanong na kailan, paano, gaano, at saan. Tulad ng pang-uri, may iba't ibang uri din ang pang-abay. Narito ang mga ilan sa mga ito. Madalas nakakalito ang pang-abay at pang-uri. Kaya naman, lagi nating tandaan ang kanilang pagkakaiba. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pang-uri at pang-abay. Sana ay marami kayong natutunan. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag mag-atubiling mag-komento sa ibaba. Hanggang sa susunod